Kabanata 17:11. Naging rogue si Ansel. Nagbabala si Quent, Master Ansel, nasa amin na ang ebidensya. Aside from that, binigyan kami ng matriarch ng approval niya. Kung pipilitin mong labanan kami, ang iyong mga aksyon ay maituturing na rebelde. Karaniwan, ang isang lalaki mula sa isang collateral lineage, tulad ni Quent, ay hindi maglalakas loob na makipag-usap kay Ansel sa ganitong paraan. Ang kanyang mga salita ay ngayon ay wala ng anumang paggalang. Tay, ibaba na natin sila. Galit na si Jihan. Kung hindi nila ginawa ito, kung gayon ito ay isang setup. Kung dadalhin si Ansel ngayon, walang alinlangang mahuhulog siya sa bitag ng kalaban. Bilang resulta, hindi na muling makakapag-backup si Ansel. Kung ang dakilang elder, si Clovis, ay lumitaw na sumusuporta sa kanya sa oras na ito, marahil ay magbago ang sitwasyon. Gayunpaman, ang lalaking iyon, na dati nang nagpahayag ng kanyang suporta kay Ansel, ay piniling manahimik. Sa puntong ito, nahulaan agad ni Ansel ang isang bagay. Wala ka sa ayos. Isang malakas na dagindong ang pinakawalan ni Ansel, at ang mga lalaking nasa likuran niya ay nagtaas ng kanilang mga sandata bilang tugon. Master Ansel, ikaw ang nagtanong nito. Ang grupo ni Quent ay hindi natakot matapos malaman na si Ansel ay nagpaplano ng isang desperadong paglaban. Sa halip, bahagyang nasasabik sila. Wala akong ginawang mali. Sa lahat ng paraan, sige kung gusto mo akong sirain, pero mas mabuting may kakayahan kang gawin iyon. Sa sandaling nahulog ang mga salita, pinasabog ni Ansel si Proteus sa harap niya ng isang suntok. Kunin mo siya. Sumugod ang kanyang mga tauhan sa utos ni Quent na palibutan si Ansel. Sa katinoan, kumilos ang lahat ng matatanda ng konseho. Kaya, isang napakalaking salungatan ang sumiklab. Kasabay nito, si Olympias ay nakaupo sa Regis Tower at inilabas ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Maya-maya, naglakad si Tyr papunta sa kanya. Boss, ano ang sitwasyon sa labas ngayon? Tanong ng Olympias. Sagot ni Tyr, may naganap na away sa tirahan ni Ansel. Nag-aalala ako na ang panloob na paghihimagsik ay sumiklab sa loob ng pamilya ngayon. Huminga ng malalim si Olympias at sinabing, so boss, ano ang nasa isip mo ngayon? Wala naman, sagot ni Tyr. Kasabay nito, sa tirahan ni Jules. Master Jules, ayaw mahuli ni Ansel. Aside from that, lahat ng tauhan niya ay nagtipon doon. Hindi sapat ang pagpaslang sa matriarch para mabigyan siya ng death sentence, bahagyang tumango si Jules. He has completely entered a dead end ngayon na siya ang nagpasimula ng labanang ito. Matagal ko na siyang binalaan na sa kalaunan ay papatayin siya ng kanyang personalidad. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Jules sa puntong ito, isang mailap na ngiti ang namumulaklak sa loob ng ilang segundo o sa kanyang mukha. Dapat ba akong pumunta doon ngayon? Tanong ni Etor. Sige po. Ikinaway ni Jules ang kanyang kamay. Tumango si Etor bago tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Siya ang nanguna sa harapan, at isang mahabang pila ng mga tao ang sumunod sa kanya, kung saan ang bawat isa sa kanila ay napapalibutan ng isang nangingibabaw na aura na pag-aari ng mga powerhouse. Si Jules ay nabalitaan na mayroong isang grupo ng mga lihim na powerhouse sa ilalim ng kanyang utos bago ito. Sinasabing ang mga powerhouse na iyon ay pinangunahan ni Etor. Gayunpaman, iyon ay isa lamang alingaw-ngaw na hindi pa nakumpirma. Ang chismis na ito ay nakumpirma ngayon. Nang dumating si Etor sa mansyon ni Ansel kasama ang grupong ito ng mga powerhouse, ang lugar ay napunta na sa isang walang katapusang showdown. Dati si Ansel ang pinakakwalipikadong kandidato mula sa buong pamilya na magmana ng posisyon ng patriarka. Marami siyang baraha sa kanyang kamay. Marami sa mga tagasunod ni Ansel ang nagdala ng mga tao dito upang sumali sa labanan sa puntong ito. Unti-unti ding dumating ang mga taong sumuporta kay Jules. Kasabay nito, ang mga pangunahing puwersa ng pamilyang White ay nagsimulang sumama sa digmaan ng paisa-isa. Hindi mahalaga kung sino ang tama at kung sino ang mali sa sandaling ang mga bagay ay umabot sa puntong ito. Kasabay nito, walang pakialam kung si Ansel ang nagpadala ng mga pumatay o hindi. Kung si Ansel ang nagpadala sa mga mamamatay tao na iyon, magagalit siya ngayon. Kung hindi lang siya ang may kasalanan, napipilitin na sana siya sa isang desperado na sitwasyon. Naging rogue si Ansel. Samantala, sa isang hotel sa Fern City.
Ang lalaking naka-bomber jacket at kinulayan ang blonde na buhok ay nakatayo sa harap ng isang kama at tumingin sa direksyon ng misty slopes mula sa malayo. May pumasok sa silid sa pamamagitan ng pinto sa eksaktong sandaling ito. Ano ang sitwasyon? Tanong niya na nakatagilid ang ulo sa bagong dating. Nagsimula na ang laban, sabi ng lalaki. Ang pamilya White ay nasa kaguluhan ngayon. Pupunta ba tayo doon ngayon? No. We haven't received any notice from Mr. White, umiling-iling na sabi ng lalaki. Hindi tayo dapat magpakita sa ating inisyatiba. Pagdating natin, walang alinlangan na magdudulot ito sa kanya ng maraming hindi kinakailangang problema, at ang mga bagay ay magbabalik sa puntong iyon. Pero paano kung matalo si Mr. White sa laban? Relax, hindi siya magpapatalo, pinaikit ng blonde ang kanyang mga mata at nagsalita ng may hindi mapag-aalinlanganang kumpiyansa. Sa labas ng tirahan ni Ansel, mas tumindi ang labanan sa pagitan ng magkabilang panig nang dumami ang sumama sa laban. Daan-daang mandirigma na kabilang sa panig ni Ansel ang dumating sa puntong ito. Lahat sila ay mga first class na mandirigma. Ang buong bahay ay nawasak, at iba pang mga gusali ay naging mga durog na bato. Pagkatapos ay dumating si Etor, na sinamahan ng isang grupo ng mga misteryosong mandirigma. Biglang umikot ang tubig pagdating nila. Bagamat maraming mandirigma sa panig ni Ansel, nang lumitaw si Etor at ang kanyang mga kasama, sila ay mas mababa sa kanila. Patayin silang lahat. Hindi na kailangang maging maawain. Sa ilalim ng utos ni Etor, ang mga powerhouse na iyon ay nagpakawala ng kanilang tunay na lakas sa pakikipaglaban. Hindi man lang sila nagpigil. Saan man sila magpunta, ang kaguluhan at pagkawasak ay sumunod sa ilang sandali pagkatapos noon. Hawak ang talam sa kanyang kamay, pinatay ni Etor ang lahat ng nasasakupan ni Ansel sa daan hanggang sa dumiretso siya sa lungga ng kalaban. Swoosh swoosh swoosh. Ang talam ni Etor ay sumayaw na kasing bilis ng hangin sa kanyang kamay. Iilan lamang na hamarang sa kanyang daraanan ang nakayanan ang kanyang pag-atake. Nakarating na si Etor kay Ansel sa isang kisap mata. Panatilihing ligtas si Master Ansel. May nagutos, at ilang tao ang sabay-sabay na tumayo, hamarang sa dinadaanan ni Etor. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Kumunat ang noo ni Etor at nilaslas gamit ang talam sa kamay. Sa bawat laslas, isang kalaban ang agad na tinatangay ng hangin. Nalampasan niya ang mga hadlang na nabuo ng grupong ito ng mga tao at nakarating sa harap ni Ansel pagkatapos ng ilang pag-atake. Namutla ang mukha ni Ansel dahil sa takot at tuloy-tuloy na umatras. Umalis na walang pagpipilian, nagpakawala siya ng isang malakas na dagindong at naghagis ng isang malakas na suntok sa direksyon ni Etor. Boom! Si Ansel ay isang malakas na manlalaban, ngunit ang kanyang suntok ay hindi man lang nakapagbanta kay Etor. Sa kabila ng isang marahas na suntok kay Ansel, hindi tumigil ang talam sa kamay ni Etor, at hindi nagtagal ay dumapo ito sa leeg ng una. Tumigil kayong lahat. Isang dagindong ang pinakawalan ni Etor. Maririnig ang kanyang boses na umaalingaw-ngaw sa buong tirahan ng Ansel. Natigil ang magkabilang panig nang makita nila si Ansel na hawak ni Etor sa blade point. Bitawan mo ang tatay ko. Sumugod si Jehan na may pulang mata, ngunit sinampal siya pabalik ni Etor ng malakas. Master Ansel, ang pagpapatuloy ng laban ay magpapapahina lamang sa lakas ng pamilya, sabi ni Etor. Sayang ang oras. Ang pinakamagandang opsyon mo ngayon ay sumuko ng walang laban. Kabanata 17:12. Pag-alis. Gusto kong makita ang Great Elder, sumigaw si Ansel na may dugong mga mata. Haha! Ang dakilang elder ay may sakit at nagpapahinga sa bahay mula pa kaninang umaga, sabi ni Etor na may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Wala siyang tatanggapin na bisita. Natigilan, sumigaw muli si Ansel, paano ang matriarch? Hinihiling ko na makita siya sa sandaling ito. Huwag kang mag-alala. The matriarch will come to see shortly, sabi ni Etor. Kung ayaw mong mamatay lahat ng followers mo, dapat mo kaming sundan sa Justice Hall at makipagtulungan sa investigasyon. Pakiramdam ni Ansel ay parang nawalan siya ng buong lakas sa puntong ito. Ang pinakadakilang kakampi niya noon ay ang Great Elder, ngunit nanatili siyang tahimik ngayon. Sa madaling salita, tuluyan na siyang sumuko sa kanya. Sa kabilang banda, hindi niya maintindihan kung bakit sumuko sa kanya ang Great Elder. Nangyayari kaya ito dahil naniniwala siyang siya ang nagpadala ng taong pumatay kay Olympias. Alisin mo sila.
Napilitan si Ansel na magkompromiso sa huli. Kasabay nito, sa tirahan ng Great Elder. Nakaupo pa rin si Clovis sa ilalim ng parehong malaking puno sa bakuran, tumutugtog ng alpa. Nagkunwari siyang may sakit at nanatili sa bahay. Kahit nabaligtad ang labas ng mundo, tumanggi siyang makita ang sinuman at tumanggi na pumunta kahit saan, dahil walang epekto sa kanya ang nangyari sa labas. Isa pang matandang lalaki ang pumasok sa bakuran at umupo sa tapat ni Clovis. Paano ang sitwasyon sa labas? Agad na tumigil ang tugtog ng alpa nang iangat ni Clovis ang kanyang ulo sa tanong na iyon. Sumagot ang matanda, naging rogue si Ansel, ngunit kung wala ang iyong suporta, wala siyang magagawa. At saka, patuloy na tanong ni Clovis. Ang grupo ng mga powerhouse sa ilalim ng utos ni Jules ay lumitaw, at si Ansel ay nahuli. Okay. Isang ungol lang ang isinagot ni Clovis nang marinig ang balita, na para bang wala siyang pakialam sa lahat ng ito. Tila inaasahan na niya ang kalalabasan. Nagbunga na ang lahat. Mahinang bumantong hininga ang matanda. Tumawa lang si Clovis at hindi sumagot. Sa wakas ay natapos ang isang malawakang labanan nang mahuli ang pamilya ni Ansel. Pagkatapos ni Ansel, inaresto si Jehan at ang iba pa. Gumamit si Jules ng mga brutal na paraan para puksain ang malaking halaga ng kapangyarihan sa ilalim ng utos ni Ansel. Pagkaraan ng 3 araw, walang nang-ahas na suportahan si Ansel sa pamilyang White. Ang dakilang elder, na palaging sinasabing may sakit at nanatili sa bahay, ay biglang lumitaw sa konseho ng mga elder noong hapong iyon. Ang isang paglilitis tungkol sa pagpaslang sa matriarch ni Ansel ay ginanap ng Council of Elders, Olympias, at Justice Hall. Matapos pagsamahin ng iba't ibang mga ebidensya at ang pagtanggi ni Ansel na arestuhin na humantong sa isang paghihimagsik, ang pamilya ay inaresto at ikinulong. Kasabay nito, matapos isaalang-alang ang pagkakakilanlan ni Ansel, ikinulong ang pamilya sa halip na patayin. Kung ano ang sumunod na nangyari, walang nakakaalam. Nanatili sina Olympias at Tyr sa loob ng Regis Tower. Si Olympias na matriarch ay tila nasa gitna ng lahat ng nangyayari sa mga araw na ito. Siya ay, sa katunayan, isang ganap na tagalabas. Ang Olympias ay walang iba kundi isang kasangkapan para sa iba na lumaban para sa kapangyarihan at tubo. Siya ay isang puppet. Matriarch, naghihintay si Master Jules sa labas. Gusto kanyang makita, sinabi ng guard sa Olympias pagkapasok niya sa Regis Tower. Ngumiti si Olympias at sinabing, maaari namang pumunta si Uncle Jules kung gusto niya akong makita. Hindi na niya kailangang humingi ng permiso para makapasok. Papasukin mo siya. Oo naman. Mabilis na umalis ang guard. Kusang pumasok si Jules sa kwarto makalipas ang 2 o 3 minuto. Pagbati, matriarch. Pagkapasok niya, binati ni Jules si Olympias sa unang pagkakataon. Nagmamadaling sinabi ni Olympias, Uncle Jules, you can drop the formality. This is the rule, paliwanag ni Jules. Dapat laging sundin ang mga alituntunin. Kailangan kitang igalang dahil ikaw ang matriarch. Ang pangunahing dahilan ko sa pagbisita sa iyo ngayon ay upang ipaalam sa iyo na ang paghatol ng iyong tiyo Ansel ay nakumpirma na. Nagpadala siya ng isang tao na pumatay sa iyo, na isang felony, at pagkatapos ay sinubukan niyang labanan ang pag-aresto kinabukasan. Ito ay mas karumal-dumal na mga krimen. Sa loob ng 2 segundo, natigilan si Olympias. Naliquidate na rin ang mga sumuporta sa kanya nitong mga nakaraang araw, patuloy ni Jules. Matatapos na ang digmaang sibil ng pamilyang White. White family man ito o ibang creed, kapag may bagong successor na nagmana ng posisyon, maraming bagay ang mangyayari. Ang mga pangyayaring naganap sa ating pamilya ay lubos na makatwiran. Unti-unti kang masasanay sa paghawak ng mga usapin sa pamilya bilang matriarch. Ako naman, walang alinlangang susuportahan ka sa likod mo. Tito Jules, sa tingin mo ba ay akma akong maging matriarch ng pamilyang ito? Tanong ni Olympias na may mapait na ngiti. Hindi mahalaga kung bagay ka o hindi, sabi ni Jules pagkatapos ng maikling paghinto. Si tatay ay may dahilan siguro kung bakit niya ito ginawa bago siya namatay. Hindi siya isang ordinaryong tao. Nakikita niya mismo ang isang tao na mas mahusay kaysa sinuman sa atin. Hindi. Naniniwala ako na ang desisyon ni Lolo ay naudyok ng kanyang pagnanais na gumawa ng maayos na paglipat sa posisyon ng matriarch. Mabilis na hindi sumang-ayon si Olympias. Anong ibig mong sabihin dyan? Nagulat si Jules. Uncle Jules,
Sinabi mo rin na sa tuwing magbabago ang patriarch ng Creed, magkakaroon ng maraming kaguluhan, paliwanag ni Olympias, kaya, baka gusto ni Lolo na gumamit ng ganoong diskarte upang mapanatiling magkasama ang pamilya nang hindi nalalagay sa panganib ang pundasyon. Si Uncle Ansel ay hindi karapat-dapat para sa titulong patriarch, ngunit siya ang may pinakamaraming suporta sa pamilya. Hindi lamang iyon, ngunit siya rin ang pinakakwalipikadong tao sa mga tuntunin ng mga kwalifikasyon. Sa makatuwid, ang pagkamatay ni Lolo, dapat siyang gawing patriarka. Nakalulungkot, hindi optimistiko si Lolo sa kanya. Ungol ni Jules, pero hindi siya sumagot. Tio Jules, dapat ikaw ang pinakaangkop na kandidato para sa susunod na White Patriarch sa puso ni Lolo, sabi ni Olympias. Agad na kumunat ang noo ni Jules at sinabing, Ollie, you should not talk nonsense about this kind of thing. I never thought about this. Ngumiti si Olympias at sinabing, Uncle Jules, ganito ang sitwasyon. Ginawa ito ni Lolo para supilan si Uncle Ansel at maayos na ilipat ang posisyon ng patriarch sa iyo. Tingnan mo ang buong pamilyang White. Ikaw lang talaga ang pinakaangkop na maging patriarka. Sa puntong ito, naglabas si Olympias ng isang token mula sa kanyang bulsa at sinabi, Tito Jules, ito ang tanda ng pamumuno na ibinigay sa akin ng konseho ng mga elder. Itinatago ko lang ito para sa iyo. Ngayon, dapat itong opisyal na ibigay sa iyo. Nagmamadaling tinanggihan ni Jules. Ang sabi niya, Ollie, itinutulak mo ako sa hindi marangal o matuwid na sitwasyon. Handa akong tulungan ka sa susunod, ngunit hinding-hindi ko pag-iimbutan ang iyong posisyon bilang matriarch. Mula nang ikaw ang pinili ng Lolo. Hinding-hindi ko lalabagan ang huling hiling niya. Hinding-hindi ko tatanggapin ang posisyong ito bilang patriarch. Umiling si Olympias at sinabing, Tio Jules, ang lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng pamilyang White. Bahagi ka ng pamilya. Hindi ba totoo na dapat kang nakatuon sa kinabukasan ng pamilyang White? Palagi akong wala sa lugar sa pamilya. Alam na alam ko ang aking mga kakayahan, at hindi ako kwalipikadong maging matriarch, kaya hindi ko pananatilihin ang posisyon na ito. In comparison to the White family, I prefer Regal Palace. That is the place where I call home. Kabanata 17:13. Malinis ang konsensya ko. Natahimik si Jules. Pagpapatuloy ni Olympias, Tito Jules, hindi mo na dapat ipagpaliban pa ang bagay na ito. Dapat kang maging patriarch. Ito ang gusto ni Lolo. Hindi ito gagana. Hindi. Tuloy-tuloy na umiling si Jules. Sa huli, hindi niya tinanggap ang mungkahi ni Olympias at agad na umalis sa Regis Tower. Pagkaalis ni Jules, pumasok si Tyr mula sa labas. Tanong niya, kamusta? Hindi niya tinatanggap. Mapait na ngumiti si Olympias at umiling. This is normal. Kung tatanggapin niya yung proposal mo ng ganun-ganun lang, then there must be something wrong, Tyr replied. But sooner or later, it will happen. Tumigil sandali si Olympias bago sumagot, Boss, kapag naibigay na kay Uncle Jules ang posisyon ng patriarch mamaya, babalik ba tayo sa Komodo Island? Hindi pa neresolba ang buhol sa puso mo, sabi ni Tyr na itinaas ang baba gamit ang kamay. Sulitin natin ang sitwasyon at alamin kung ano ang nangyari noon at sasama ako sa iyo. Sige. Bulalas ni Olympias pagkatapos huminga ng malalim. Nang gabing iyon, sa kulungan ng White family. Sina Ansel, Jehan, at iba pa ay nakulong dito. Ang dating high-spirited at hindi mapagmataas na si Master Ansel ng White family ay nasa estado na ng pagbaba. Sa oras na ito, binuksan ang pinto ng selda. Magkasabay na pumasok sa kulungan sina Olympias at Tyr. Si Ansel ay naging mas dekadente at mas matanda sa loob lamang ng ilang araw. Hindi siya kumakain nitong mga nakaraang araw. Sa sandaling iyon, nakaupo siya sa kama sa kulungan at nagmumuni-muni sa katahimikan. Nang makita niyang papalapit sina Tyr at Olympias ay tuluyang dumilat ang mga mata niya at tumingin sa dalawa. Matriarch, ang dumi ng lugar na ito. Huwag mong dumihan ang iyong walang halagang sarili. Paus ang boses ni Ansel, at nagsalita ito sa panunuya. Ang Olympias ay nagkaroon ng matinding pagkamuhi kay Ansel, kasama ang matagal ng sama ng loob sa kanya. Kaya, hindi niya kailangang pretuhin siya bilang kanyang tiyuhin noong panahong iyon. Sinabi ni Olympias, pumunta ako dito para malaman ang isang bagay ngayon. Oh, girl, gusto mong malaman kung sino ang nasa likod ng pagpaslang sa tatay mo noon, di ba?
Tumawa ng malakas si Ansel. Palagi mo bang pinaghihinalaan na ako ang mastermind? Sa tingin mo ginawa ko ito para makipagkumpetensya para sa titulong patriarka. Kung tutuusin, alam ng buong pamilya na gusto ng matanda na itaas ang iyong ama sa posisyon na iyon. Hindi ba't ganoon nga? Retorikang tanong ni Olympias. Tumawa ng malakas si Ansel. Umalangaw-ngaw ang kanyang tawa sa buong kulungan. Paliwanag niya, girl, gusto ko na ngayon, and I'm sure mamamatay na ako. Mabait daw ang mga lalaki sa harap ng kamatayan, kaya may sasabihin ako sa iyo na seryoso ngayon. Mainit ang ulo ko at masungit kapag gumagawa ako ng mga bagay, pero ginawa ko ang lahat ng may malinis na budi. I would never do anything that would kill my brothers or jeopard my merit. It was not my fault na may nangyaring masama sa tatay mo noon. Ansel, you also said that you are doomed, kumunat ang noo ni Olympias at malamig na saway. Ano ang pinasasabi mo? Sabihin mo lang sa akin ang totoo kung tunay kang lalaki. Ito ang katotohanan. Olympias, wala akong ginawang masama, sabi ni Ansel, naging agitated ang ekspresyon niya. Kung sasabihin kong wala akong nagawa, ibig sabihin hindi ko pa ito nagawa. Ang nanalo ay kukunin ang lahat. This time, durog na ako. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Huminga ng malalim si Ansel sa puntong ito. Olympias, alam mo ba na ang pinaka-nakakatakot na tao sa mundo ay hindi isang katulad ko? Ngumisi siya, na inilantad ang isang bibig ng dilaw ng ngipin sa Olympias. Ito yung tipo ng tao na nagsasabi ng magagandang bagay tungkol sa iyo sa ibabaw habang palihim kang sinasaksak sa likod. Hindi ako nagpadala ng sino mang pumatay sa iyo nang bumalik ka sa pamilyang White mula sa Regal Palace. Mas malabong magpadala ako ng mga mamamatay tao noong araw na ikaw ay nahalal na matriarch at may ilang killer na pumasok sa Regis Tower. Bagamat medyo masungit ang ugali ko, hindi akong walang isip. Kung hindi ka naniniwala sa akin nasa iyo na. Meron isang file sa sealed chamber tungkol sa pagkamatay ng iyong ama. Lahat ng sagot sa pangyayaring iyon noon ay selyado doon. Bilang matriarch, may karapatan kang pumasok sa sealed chamber. You can discover the answer by visiting the chamber and seeing it for yourself. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Olympias. Hindi siya nangahas na paniwalaan ang mga salita ni Ansel hanggang ngayon, ngunit itinuro siya nito sa tamang direksyon. Ito ay medyo simple upang malaman kung ano ang nangyari. Kahit na malaman ng Olympias ang pasikot-sikot ng sitwasyon, hindi alam kung malulutas niya ng maayos ang lahat ng problema. Kahit na ang isang taong may kakayahan sa Regis ay hindi madaling malutas ang mga problemang ito noon, at hindi pabayaan ang Olympias. Ang desisyon mo na pumasok sa sealed chamber ay nakasalalay kung may lakas ka ng loob o wala. Agad na tinalikuran ni Ansel si Olympias pagkatapos sabihin iyon. Hindi na siya nagsalita at tumalikod sa pader sa likuran niya. Lumabas sa kulungan sina Tyr at Olympias at dumiretso pabalik sa Regis Tower. Pagkabalik nila ay agad na isinara ng dalawa ang pinto sa likuran nila. Sinabi ni Tyr pagkatapos nilang matiyak na walang nakikinig, ano ang susunod mong gustong gawin? Nasa iyo na ang lahat. Mananatili kami kung gusto mong malaman ang lahat at humingi ng hustisya para sa iyong mga magulang. Maaari kang magbitiw bukas kung ayaw mo na at babalik na tayo sa Regal Palace. Boss, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ni Olympias habang lalong naguguluhan. Naniniwala ka ba sa sinabi sa akin ng tito ko? You're hesitating and doubting. It means alam mo na ang sagot sa kaibuturan ng puso. May sagot sa sealed chamber, sabi ni Tyr, huminga ng malalim. Gayunpaman, kung papasok ka at alamin ang sagot, ang buong sitwasyon ay magbabago. Sinasabi mo bang sasaktan ako ni Uncle Jules? O, baka lahat ng ito ay kagagawa ni Uncle Jules? Biglang nagbago ang isip ni Olympias. Umiling si Tyr at sinabing, mabuti pang pumunta ka sa sealed chamber. Pero kapag umalis ka na, wala nang babalikan. Alam ko. Natahimik si Olympias saglit. Kahit na may plano siya sa kanyang isipan, siya ay nasa ilalim pa rin ng matinding stress tungkol sa paggawa ng hakbang na iyon. Sasamahan kita, alok ni Tyr. Boss, ikaw. Not long ago, all of the brothers and sisters in Regal Palace swore to share our joys and sorrows, sabi ni Tyr, na nakangiti. I'll be there to support you through it all. Huminga ng malalim si Olympias at, pagkaraan ng ilang saglit, tumango ng mariin, all right. Walang oras na sayangin.
Pupunta tayo doon kaagad. Halos madilim sa oras na ito, at ang buong pamilya ay nababalot ng dilim. Nagmamadaling lumabas sina Tyr at Olympia sa Regis Tower at pumunta sa sealed chamber. Ang sealed chamber ay kung saan nakolekta ng pamilya ang iba't ibang mga scroll at ehersisyo. Katumbas ito ng pamana ng pamilyang White. Sa makatuwid, ang silid ay palaging mahigpit na binabantayan. Walang ibang karapat-dapat na pumasok dito maliban sa padre de pamilya. Kabanata 17:14. Pumasok sa selyadong kamara. Dumating sina Tyr at Olympia sa gate ng sealed chamber. Lumapit kaagad sa kanila ang dalawang gwardya. Pagbati, matriarch. Nang makitang si Olympias ang bisita, sabay-sabay siyang binati ng mga gwardya. Gusto kong pumasok sa sealed chamber, sabi ni Olympias. Maaari ko bang itanong kung bakit mo gustong pumasok sa sealed chamber, matriarch? Nagtataka ang guard. Agad na kumunat ang noo ni Olympias. She chided, kailangan ko bang mag-report sa iyo kapag gusto kong pumasok sa sealed chamber? Umalis ka nga. Nanginginig sa takot ang grupo ng mga gwardya, at agad silang gumawa ng paraan para sa duo. Si Olympias ang unang pumasok sa building. Nang susundan na sana siya ni Tyr ay agad siyang pinigilan ng katabi niyang guard. Nakasaad sa alituntunin ng pamilya na ang ulo lamang ng pamilya ang maaring pumasok sa sealed chamber. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Olympias. Siya ang subordinate ko. Gusto kong samahan niya ako. Hindi ko ba magagawa iyon? Sumagot ang gwardya, matriarch, ito ang tuntunin ng pamilyang White. Pakiusap huwag mo kaming pahirapan. May gusto pang sabihin si Olympias, pero sabi ni Tyr, Ollie, pasok ka na lang. Hihintayin kita sa labas. Sige. Tumanggo si Olympias. Tumalikod siya at tinungo ang sealed chamber. Kasabay nito, sa tirahan ng dakilang Elder Clovis. Ang Great Elder ay tumutugtog ng alpa sa ilalim ng parehong malaking puno. May isa pang lalaki na nakaupo sa tapat niya sa oras na ito. Ang lalaking ito ay si Jules. Bago iyon, palaging sinusuportahan ng Great Elder si Ansel, at siya ay nasa tapat ng Jules. Ngayon, ang dalawang ito ay nakaupo ng magkasama, na medyo nakakagulat. Isa pa, ang kilos ni Jules kay Clovis ay magalang at mapagpakumbaba. Ang lahat ay tila kakaiba. Naperge na ang lahat ng puwersa ni Ansel. Karamihan sa kanyang mga tauhan ay nabura na, ang iba ay sumuko na. I've dealt with all those who refused to yield. Nawala na ang dating mabait na kilos ni Jules habang magkatapat silang nakaupo. Baka sa mukha niya ang pananabik habang nagsasalita. Sa kasong ito, totoo ba na may kontrol ka na ngayon sa buong pamilyang White? 70% lang ang meron ako, sagot ni Jules. Pero sapat na. Anong sabi ng Olympias? Tanong ni Clovis. Napangiti si Jules. Gusto ng babaeng iyon na ipasa sa akin ang posisyon ng patriarka, ngunit tumanggi ako. Hehe. Tamang hakbang para tumanggi ka, dagdag ni Clovis habang tumatawa, I'll gather the council of elders and the core of the family for another meeting. Olympias will hand over her position to you at that meeting, and ikaw ang pumalit bilang bagong patriarch ng White family. Kapag naging patriarch ka, ang buong pamilyang White ay sasailalim sa isang kumpletong pagbabago. Siyempre. Tumanggo si Jules. Tumingin siya sa paligid at nakahinga ng maluwag. Dumating na ang oras, at dumating na ang araw. Ang pag-uugali ni na Jules at Clovis ay nagmumungkahi na hindi sila napupuot sa isa't isa. Sa halip, palaging sinusuportahan ni Clovis si Jules. Higit pa rito, si Jules ay hindi nagpakita ng malihim sa harap ni Clovis tulad ng dati. Siya ay lumitaw na ganap na prangka sa kanyang mga iniisip at damdamin sa oras na iyon. Hindi niya kailanman binanggit ang kanyang pagnanais na maging patriarka sa harap ng sinuman. Palagi niyang pinananatili ang kanyang kilos na wala siyang pagnanais na ipaglaban ng patriarch. Hindi niya ito inilihim sa harap ni Clovis noon. Sapat na para ipakita na may kakaibang relasyon ang dalawa. Naglakas loob si Jules na ilantad ang kanyang sarili sa ganitong paraan lamang sa harap ng taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Jules. Pinindot niya ang answer button sa telepono, anong meron? Master Jules, nandito si Olympia sa sealed chamber. Ang boses ng isang medyo may edad na lalaki ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Ano? Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Jules. Nagsalubong agad ang mga kilay niya. Anong problema?
Agad na tanong ni Clovis na nakaupo sa gilid ni Jules nang mapansin ang kakaibang ekspresyon. Si Olympias went to the sealed chamber. Dapat pumunta siya doon para alamin kung ano ang nangyari noon. Dapat ay binisita niya si Ansel bago ito. Hindi pa rin sumusuko ang babaeng iyon. Humalaklak si Clovis. Then, anong gagawin natin? Ibinagsak ni Clovis ang kanyang kamay sa kinnor harp sa kanyang harapan ng may kabangisan. Dapat tinapos na natin ang gawain noon, malamig niyang sabi. Baka masayang ang ating pagsisikap. Iniwan kong buhay ang kalamidad na ito 20 years ago, at ayoko nang maulit ang ganito. Let's kill her. No one in the family can compete. Pero nasa iyo ng pasya, mungkahi niya. Well, nag-aalangan si Jules. Agad na kumunat ang noo ni Clovis. Malamig niyang sinabi, ano ito? Lumalambot ka na ba ngayon? Ang mga nakamit ng mga dakilang bagay ay hindi magugulo sa mga bagay na ito. Alam ko. Tumango si Jules bago nag-dial ng isa pang numero ng telepono. Sa oras na ito, nakapasok na si Olympia sa sealed chamber. Isang matandang lalaki ang lumabas sa gusali pagkapasok niya. Ang matandang iyon ay may hunchback at mukhang halos 80 taong gulang na. Lolo Slane. Laking gulat ni Olympias nang makita niya ang matanda bago niya tinawag ng malakas ang pangalan nito. Ollie, naaalala mo pa rin ako kahit ilang taon mo na akong hindi nakikita. Nakangiting tanong ng matanda. Lolo Slane, bakit ka pumunta sa sealed chamber? Haha, almost 20 years na ako dito. Slane ang pangalan ng matanda. Siya ay miyembro ng Council of Elders mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Nakilala siya ni Olympia sa pamilya noong bata pa siya, ngunit nawala si Slane nang walang bakas. Bata pa si Olympias noon at walang ideya kung saan siya nagpunta. Hindi niya inaasahang makikita siya ngayon sa sealed chamber. Nakarating ka na ba sa sealed chamber na ito sa nakalipas na 20 taon, Lolo Slane? Nagtatakang tanong ng Olympias. Bueno, hindi ako nananatili sa silid sa lahat ng oras, ngunit ako ang namamahala sa lugar na ito, paliwanag ni Slane. Kahit na ang ulo lamang ng pamilya ang may akses sa malawak na silid na ito sa loob ng maraming henerasyon, palaging kinakailangan na pangasiwaan at linisin ito. Ako ang namamahala sa lugar na ito sa lahat ng mga taon na ito. Sa sinabing iyon, tinatitigan ni Slane pataas at pababa si Olympias. I remember the last time I saw you, you were a little girl. Bamantong hininga siya. I had not anticipated you become the White family's matriarch. Binabati kita. Hehe. Lolo Slane, pansamantala lang ang posisyon na ito, nakangiting sagot ni Olympias. Ipinaalam ko na kay Uncle Jules na malapit na siyang tawaging patriarch. Iyon ang pinaniniwalaan kong ibig sabihin ni Lolo bago siya mamatay. Oh, ganun ba? Hindi na nagulat si Slane sa desisyon ni Olympias. Hindi na siya miyembro ng Council of Elders, kundi ang bantay pinto lamang ng sealed chamber. Sa pagkakataong ito, wala siyang pakialam kung sino ang susunod na kukuha ng mantle ng pagiging pinuno ng pamilyang White. Kabanata 17:15. Iba't ibang paraan ng paglinang. Ollie, ano ang nagdadala sa iyo sa sealed chamber sa oras na ito? Naghahanap ka ba ng cultivation technique? Tanong ni Slane. Hindi eksakto. Umiling si Olympias at ipinaliwanag, ang pangunahing layunin ng aking pagbisita ay upang malaman ang higit pa tungkol sa insidente kung saan na-frame ang aking ama. Noon, alam na ni Lolo kung sino ang may pukana ng setup ng tatay ko, di ba? Gayunpaman, pinili niyang hayaang mag-slide ang mga bagay-bagay at huwag ituloy ang usapin dahil sa pagsasaalang-alang sa pangkalahatang sitwasyon ng pamilya. Mangyaring dalhin ako upang hanapin ang file na iyon, Lolo Slane. Curious ako kung sino ang bumukod sa pamilya ko noong panahong iyon. Nang marinig ang mga salita ni Olympias, natakot si Slane sa lugar. Siya ay may hindi kapani-paniwalang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatitig kay Olympias. Tapos, tinanong niya, Ollie, sigurado ka bang gusto mong tingnan ang file na iyon? Sigurado ako. Matigas na tumango si Olympia sa kanyang ulo. Malinaw na ayaw ni Slane na tingnan ni Olympias ang insidente. Ollie, malaking bagay ang pangyayari noon, sabi niya ulit. Maging ang lolo mo ay nagdadalawang isip na pag-isipan iyon. Kung pipilitin mong tingnan ito ngayon, maaari kang humantong sa maraming problema. Pinag-isipan mo ba ito ng husto? Determinado ang Olympias.
Sinabi niya, Lolo Slane, wala ako ngayon dito kung hindi ko ito pinag-isipan ng mabuti. Mangyaring dalhin ako doon. Ngayon na ako ang matriarch, mayroon akong autoridad na utusan ka na agad na dalhin sa akin ang file. Tila gustong hikayatin pa ni Slane si Olympias, ngunit kalaunan ay sumuko siya. Wala siyang dahilan para pigilan si Olympias na magsagawa ng investigasyon. Ollie, let me ask you last time. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ang investigasyon? Sigurado ako. Matigas na tumango si Olympia sa kanyang ulo. Okay then. Huminga ng malalim si Slane at sinabing, then. You can come with me. Kaya tumalikod si Slane at naglakad papunta sa pinakaloob na kwarto ng sealed chamber. Ito ang unang pagkakataong dumating si Olympia sa sealed chamber ng White family. Hindi siya kailanman maniniwala na ang pamilyang White ay may napakayamang pamana kung hindi niya ito nakita sa kanyang sarili. Ang silid ay kapareho ng silid aklatan sa labas ng mundo. Sa mga hanay ng mga bookshelf, naroon ang lahat ng uri ng mga libro. Kung ang isa ay magbubukas ng isang libro ng random, ito ay magkakaroon ng hindi mabilang na mga diskarte sa paglilinang. Mayroong 10,000 ng gayong mga aklat sa aklatang ito. Napakaraming bookshelf dito, Lolo Slane. Lahat ba ng mga librong iyon ay naglalaman ng mga pamamaraan ng paglilinang? Tanong ni Olympias habang naglalakad. Tama ka dyan. Ang lahat ng aklat na ito ay tungkol sa mga diskarte sa paglilinang, sabi ni Slane habang tumatango. Ito ay mga pangkalahatang pamamaraan sa sinaunang martial arts world. Walang anumang mga libro dito na partikular na malalim o kamangha-mangha. Karamihan sa mga pamamaraan ng paglilinang na ito ay magagamit lamang hanggang sa maabot mo ang tugatog ng transcendent realm. Ilang libro lang ang makakatulong sa iyo sa pagpasok sa transformation realm. Gayunpaman, mayroong isang silid doon. Para sa mga nasa transformation realm, mayroong iba't ibang cultivation techniques na mapagpipilian. Mayroon ding ilang mga libro na makakatulong sa iyong maging isang demigod. Bagamat mayroon kaming mga aklat na iyon, ang karamihan sa mga tao ay hindi maunawaan ang kanilang kakanyahan. Kahit na umiiral ang mga pamamaraan ng paglilinang na iyon, iilan lamang sa mga tao sa mundong ito ang may kakayahang makapasok sa kaharian ng demigod. Nagulat si Olympias. Alam niya na ang mga imperial na pamilyang iyon ay nasa tuktok na ng mundo ng martial arts sa mga mortal na lungsod, ngunit ang mga pamamaraan ng paglilinang na taglay nila ay minimal. Nang ang sinaunang martial arts world streets ay casual na nagbigay sa kanila ng mga diskarte, sapat na para sa mga puwersang ito na kontrolin ang mundo ng martial arts. Nakakatakot talaga ang pamana ng pamilyang White. Nakalok ang kwarto doon. Ano ang nakatago sa loob? Tanong ng Olympias. Ang silid na iyon ay nagpapanatili ng ancestral cultivation technique ng ating White family, which is the Empyrean scripture, nakangiting sagot ni Slane. Nagulat si Olympia sa Empyrean scripture. Natural, alam niya ang cultivation technique na ito na siyang pinakamakapangyarihan sa White family. Gayunpaman, maliban kung ang practitioner ay isang nangungunang talento na may malaking kapalaran, ang discarding ito ay hindi magagamit ng sinuman. Ang discarding ito ay hindi dapat gamitin ng sinuman, kabilang ang padre de pamilya. Kung titingnan ng pamilyang White mula sa isang malawak na pananaw, sinabing 2 tao lamang ang gumamit ng pamamaraang ito, ang Great Elder, Clovis, at lolo ni Olympias, si Regis. Si Eldryan, ang demigod ng White family, ang huling taong gumamit ng cultivation technique na ito sa buong potensyal nito. Nadagdagan niya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban mula transformation to demigod gamit ang Empyrean script na ito. Kung saan, ito ay isang bagay na nangyari halos 100 taon na ang nakalilipas. Lolo Slane, ngayong ako na ang matriarch, maaari ba akong kumuha ng ilan sa mga cultivation technique mula rito at ipamahagi ito sa aking mga kaibigan? Nagningning ang mga mata ni Olympias nang mapagtanto niyang napakaraming pamamaraan ng paglilinang sa sealed chamber. Matagal nang kulang ang Regal Palace sa cultivation techniques, iba't ibang magic herbs, elixir, at armas. Kahit na si Dylan ay sumagip sa kanila kalaunan, ang Regal Palace ay kulang pa rin sa mga mahahalagang iyon. Kung makakabalik ang Olympia sa Regal Palace gamit ang mga cultivation technique na iyon, walang alinlangang makakatulong ito sa kanilang pag-unlad sa hinaharap. Ollie, maaaring mukhang marami tayong cultivation technique na nakatago dito, paliwanag ni Slane.
Ngunit lahat sila ay nakuha bilang kapalit ng dugo at buhay ng mga ninuno ng White family sa maraming henerasyon. Bawat isa sa mga cultivation technique ay kritikal sa pamilya ng kaligtasan ng buhay. Kung gusto mong ilabas ito, kakailanganin mo ang pahintulot ng iba't ibang pangunahing miyembro ng pamilya. Kahit na ikaw ang matriarch, hindi mo ito maaaring alisin sa isang kapritsyo. Ganun ba? Medyo nadismaya ang Olympias. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Slane habang tumatawa. Ang bawat pamilya ng Creed ay itinayo sa mga pundasyong ito. Paano sila madaling maibigay kung sila ang ating pundasyon? Kaya, hindi mo dapat pagnasaan ang mga pamamaraan ng paglilinang na ito o panganib na mawala ang iyong posisyon sa patriarchal. Ngumiti si Olympias at inilabas ang dila kay Slane. Sinabi niya, Lolo Slane, nagbibiro lang ako. Masyado mo itong siniseryoso. Hindi ako interesado sa mga pamamaraan ng paglilinang na ito. Kumpara sa mga ito, mas gusto ko ang mga modernong bagay. Anong klaseng bagay? Nagdududang tanong ni Slane. Sumagot si Olympias, mga armas. Natigilan si Slane ng 2 segundo. Tapos nakangiting tumango ang matanda. Nakarating na ang dalawa sa front gate sa puntong ito. Dumukot si Slane sa kanyang bulsa para kumuha ng isang susi at ipinasok sa keyhole bago marahan itong pinahit. Nang mabuksan ang pinto, isang malakas na amoy na binubuo ng alikabok ang lumabas sa loob. Ubo! Ubo! Ilang beses umubo ang Olympias dahil dito. Ang mga file ng kaso noon ay selyado sa silid na ito, paliwanag ni Slane. Walang pumasok simula noong ipinadala ng lolo mo ang mga file na iyon. Siguradong napakaraming alikabok ang naipon nito ngayon. Sa katunayan, halos 2 dekada na ang nakakalipas mula nang may pumasok sa silid na ito. Dapat ang pananaw ni Regis ang dahilan kung bakit walang nakapasok sa kwartong ito. Desidido siyang panatilihing selyado ang bagay na ito sa lahat ng panahon, at ayaw niyang may pumasok at tingnan ang pangyayari noon. Kabanata 17:16. Ang katotohanan. Yung mga files nasa taas na shelf, sabi ni Slane sabay turo sa pinakaloob na kwarto. Ollie, kung gusto mo talagang malaman, pumasok ka na lang sa loob. Okay. Huminga ng malalim ang Olympias, kaya nabulunan muli ng alikabok. Sa huli, pumasok pa rin siya sa kwarto. Ang loob ng silid ay hindi katulad ng ibang silid sa labas, na puno ng mga bookshelf. Sa kabaligtaran, ito ay tila isang silid kung saan may nakatira dati. May makapal na patong ng alikabok sa loob ng silid dahil halos 2 dekada nang walang nakapasok. May impresyon si Olympias na hindi niya alam kung saan magsisimula. Diyan na lang, sabi ni Slane sabay turo sa kahoy na kahon sa bookshelf. Sige. Tumango si Olympias, naglakad siya patungo sa kahon na gawa sa kahoy at ibinaba iyon. Nang buksan niya ang kahon, ito ay katulad ng kung binuksan niya ang sinaunang balumbo ng balat ng tupa na nagbuklod sa halimaw. Ang unang nakapukaw ng atensyon niya ay isang manika na gawa sa dayami. Maraming karayom ang tumutusok sa katawan ng manika, at ang mukha nito ay kahindek-hindek at madilim. Nang makitang muli ni Olympias ang manikang ito makalipas ang halos 2 dekada, kilabot pa rin siya nito. Matingkad pa rin ang alaala ng mga Olympian sa mga pangyayari noong araw na iyon. Pumasok si Tio Ansel sa kanyang bahay kasama ang isang malaking grupo ng mga tao. Agad nilang inaresto ang kanyang mga magulang at natuklasan ang manika sa ilalim ng una ng kanyang ama. Nang tumusok ang karayom sa katawan ng manika, umagos ang dugo. Ito ay maaaring mukhang walang katotohanan, ngunit ang Olympias ay may malinaw na mga alaala tungkol dito. May dugong umaagos mula sa katawan ng manika matapos itong mabutas ng karayom, na para bang totoong tao ito. Sa sinaunang martial arts world, maraming mahiwagang bagay. Ang ganitong uri ng pangkukulam na may kakayahang saktan ang mga tao gamit ang mga manika ay hindi maaaring peke. Iyon ang dahilan kung bakit galit na galit si Regis noong panahong iyon, at kung bakit nagkaroon din ng negatibong epekto ang mga pangyayari sa pamilya ni Olympias. Sa sandaling ito, ang manika ay malamang na nawala ng kapangyarihan ni Olympias. Ang ilang mga dokumento ay natagpuan sa ilalim ng manika. Idinetalye nito ang simula hanggang katapusan ng insidenteng naganap noong panahong iyon. Kinuha ni Olympias ang mga dokumento at sinimulang basahin ang tekstong nakasulat doon. Ang mga salitang naitala kanina ay hindi naiiba sa mga nasa alaala niya, ngunit nang makita niya ang huling bahagi, natigilan si Olympias.
Natagpuan niya ang sagot sa mga talaan. Ang sagot ay hindi sa lahat ng kanyang hinulaan sa simula. Hindi lamang iyon, ngunit natuklasan din niya ang karagdagang impormasyon. Mula dito na ikinagulat niya. Hindi si Uncle Ansel ang bumalandra sa pamilya ko noon. Teka, hindi ba biological child ni Lolo ang salarin? Matagal na itong alam ni Lolo, pero bakit pinili niyang itago ito? Ang isip ni Olympias ay agad na napuno ng mga sorpresa at pagdududa. Pakiramdam niya ay nabaligtad ang buong pananaw niya sa puntong ito. Hindi niya maipahayag ang kanyang damdamin sa mga salita noong panahong iyon, at ang kanyang utak ay parang isang tumpok ng putik. Lolo Slane? Ito. Lumingon si Olympias, gustong tanungin si Slane tungkol dito. Kaya lang, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Slane. Napalingon siya bigla at sumigaw, sinong nandoon? Lumabas ito bilang isang nakakabinging dagandong. Isang figure ang kumislap sa silid na parang kidlat mula sa labas sa isang kisap mata. Walang kamalay-malay na itinaas ni Slane ang kanyang mga kamay, nakipag-ugnayan sa mga palad ng nanghihimasok sa hangin. Nagkaroon ng muffled sound, at ang malakas na masiglang enerhiya ay kumalat sa buong silid, mabilis na nabaligtad ang maraming bagay. Lumipad ang alikabok kung saan-saan. Suray-suray na paatras si Slane ng ilang sunod-sunod na beses. Ramdam na ramdam niya ang pamamanhid sa kanyang mga palad, at sobrang sikip ng kanyang dibdib na nagluwa ng isang subo ng dugo. Lolo Slane. Namula ang mukha ni Olympias sa takot. Isang lalaking nakamaskara ang lumapit kay Olympias mula sa kabilang direksyon. Sino ka ba? Bumungis ni si Slane sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Sigurado kang may lakas ng loob. How dare you trespass into the sealed chamber of the White family? Hindi tumugon ang nanghihimasok. Sa halip, itinoon niya ang tingin kay Olympias. Halatang nandito siya para sa kanya. Muli niyang itinaas ang mga palad at itinuro ang pag-atake sa direksyon niya. Ang taong ito, kasama ang pinatay, ay ang powerhouse ng transformation. Dahil sa antas ng kanilang pakikipaglaban, hindi makalaban si Olympias. Nang makita ito ni Slane, sumugod siya upang tulungan siya sa pamamagitan ng puwersahang pagharang sa pag-atake para sa kanya. Ang lakas ng nanghihimasok ay halatang mas mataas kaysa kay Slane. Pagkatapos ng ilang round ng labanan, nagtamo ng malubhang pinsala si Slane. Young lady, pabagalin ko siya para sa iyo. Kailangan mong tumakas ngayon. Kasabay nito, sa labas ng sealed chamber. Kanina pa hinihintay ni Tyr ang Olympias dito. Sa sandaling iyon, narinig niya ang paggalaw sa loob ng gusali. May nangyari siguro sa loob. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Hindi na niya ito pinag-isipan at diretsyong pumasok sa sealed chamber. Bago niya magawa iyon, si Tyr ay agad na napalibutan ng mga gwardya na nagbabantay sa pinto. Walang sino man maliban sa matriarch ang pinapayagang pumasok sa sealed chamber, babala ng isang tao. Napapikit si Tyr at malamig na saway, bingi ba kayong lahat? Hindi mo ba narinig ang paggalaw sa loob? May nangyayari at nagaganap sa loob. Nagkatinginan ng mga guard na iyon. Sa wakas, ang nanguna ay nagsabi, "We are only responsible for guarding the door." Sa oras na ito, kung hindi pa rin maintindihan ni Tyr ang intensyon ng mga taong ito, magiging wala siyang alam. Hindi nagdalawang isip si Tyr na pumasok sa sealed chamber. Umalis ka sa daraanan ko. How dare you try to break into the White family's sealed chamber? Agad na inilabas ng mga gwardya ang kanilang mga sandata, handang ibagsak si Tyr. Obviously, hindi nila kailanman isinaalang-alang ang lakas ni Tyr. Hindi man lang nag-abalang ilabas ni Tyr ang kanyang armor dagger. Direkta niyang pinaalis ang mga taong ito pagkatapos ng ilang suntok. Sa oras na ito, ang tanging naiisip ni Tyr ay kaligtasan ng Olympias. Pinilit niyang pumasok kahit na ang sealed chamber ay ang ipinagbabawal na teritoryo ng pamilyang White. Narinig ni Tyr ang mga gwardya na nakahandusay sa lupa na sumisigaw sa labas nang makapasok siya sa gusali. Si Matriarch Olympias ay pumasok sa sealed chamber kasama ang Palace Master of Regal Palace. Sinisikap nilang ibalik sa Regal Palace ang mga sinaunang cultivation technique sa sealed chamber, kaya nakabasag sila ng bawal sa White family. Someone, magmadali, tumayo ka at pigilan mo sila. Nang marinig ang mga akusasyon nila ay biglang tumibok ng malakas ang puso ni Tyr. Siya at si Olympias ay sinubukang alisin ang mga sinaunang pamamaraan ng paglilinang ng pamilyang White. Anong klaseng biro iyon?
Biglang sumagi sa isip ni Tyr na pumasok sila ni Olympia sa isang bitag na inihanda na para sa kanila. Walang ideya si Tyr kung ano ang krimen na para sa pagnanakaw ng mga pamamaraan ng paglilinang ng pamilyang White, ngunit ipinalagay niya na ito ay isang malubhang pagkakasala dahil ang kaaway ay nangahas na maglagay ng gayong bitag. Naglakas loob talaga silang hilahin ang ganitong klaseng pakulo. Galit na galit si Tyr, at gusto niyang tumalikod at bugbugin ang mga asungot na iyon. Gayunpaman, pinigilan ni Tyr ang kanyang pag-uudyok nang marinig niya ang mga tunog ng labanan na lumalakas at mas matindi. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang pumasok doon at iligtas si Olympias. Kasunod ng ingay ng away doon, mabilis na pumunta si Tyr sa kwarto. Si Slain ay malubhang nasugatan ng lalaking nakamaskara sa puntong ito. Isang sinag ng liwanag ang bumungad sa katawan ni Olympias nang ang lalaking nakamaskara ay naglalayong isa pang atake ng palad sa kanyang direksyon. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng gininto ang kaliskis, na para siyang nakasuot ng gintong baluti. Kabanata 17:17. Agarang pagpugot. Ang gininto ang baluti na iyon na nagpalapat ng malakas na enerhiya ay walang alinlangan na nagmumula sa epekto ng isdang arwana na iyon. Ito ang pangalawang beses na nailigtas nito ang buhay ni Olympias. Walang alinlangan, ang epekto ng isdang arwana na ito ay ang nakakatakot na Olympias ay isa lamang transcendent, ngunit maaari niyang talagang harangan ang mga pag-atake ng transformation powerhouse ng 2 beses. Nagulat din ang lalaking nakamaskara. Hindi niya maintindihan kung bakit may nakakatakot na golden armor si Olympia sa kanyang katawan. Hindi niya ito masyadong pinag-isipan ngunit pinasabog niya ang isa pang pag-atake kay Olympia sa pangalawang pagkakataon. Ingat, young lady. Kahit na ang baluti na ito ay malakas sa pag-atake ng transformation powerhouse, hindi nito makayanan ang paulit-ulit na pag-atake. Di nagtagal, ang nakamaskara na lalaking nakaitim ay gumawa ng mas maraming enerhiya at nagdirekta ng isa pang pag-atake sa Olympias. Si Slain, na nasa tabi niya, ay agad na lumipat upang hadlangan ang pag-atake ng assassin. Isang muffled sound ang narinig bago umagos ang dugo sa ilong at bibig ni Slain. Pakiramdam ng matanda ay parang sisubog na ang buong katawan niya. Ha, masakit. Isa pang malakas na dagandong ang nanggaling sa lalaking nakamaskara na iyon. Hinampis niya si Slain gamit ang isa pang pag-atake, at pagkatapos ay sinampal niya ang Olympias ng isang mabangis na suntok. Sa suntok na ito, ang gintong baluti ni Olympias ay agad na nabasag. Talagang nakakatakot ang epekto ng isdang arwana na iyon ngunit napakahina ng lakas ng laban ni Olympias. Sa kritikal na sandaling ito, tinambangan ng isang figure ang assassinator mula sa likuran. Heavenly Blade. Isang boses ang tumunog, at ang lalaking nakamaskara na papatayin na sana ang Olympias sa huling suntok ay biglang nakaramdam ng malakas na pagsabog ng malamig na hangin na nagmumula sa kanyang likuran. Mabangis siyang tumalikod at pinaulanan ng atake ang bagong dating. Ang nangingibabaw na aura na nagmula sa punyal ay bumangga sa palad ng lalaking nakamaskara na iyon. Kaagad, ang pag-ataking iyon ay pinilit ang lalaking nakamaskara na umatras ng ilang hakbang. Boss! Naningkit ang mga mata ni Olympias nang makita si Tyr. Agad na naging kalmado ang kanyang puso. Hindi sumagot si Tyr. Sa halip, sumugod siya sa lalaking nakamaskara gamit ang kanyang punyal. Agad na sumiklab ang labanan ng dalawa. Sa isang kisap mata, winalis ng dalawa ang lahat ng nasa eksena, kahit na binaligtad ang maraming bookshelf sa sealed chamber. Kasabay nito, maraming mga libro ang nawasak dahil sa masiglang enerhiya na ibinubuga ng kanilang dalawa. Ang lugar na ito ay ang pamana ng pamilyang White na kanilang naipon sa daan-daang taon. Ngayon, ang labanan sa pagitan ng dalawang powerhouse ng transformation ay naganap sa loob ng room na nagdulot ng malaking pinsala dito. Gayunpaman, ang magkabilang panig ay walang pakialam sa kanilang kinaroroonan. Ang nasa isip lang nila ay ang magpatayan kahit anong mangyari. Ang lalaking nakamaskara ay isang transformation fighter. Dahil sa kanyang cultivation level sa transformation realm, dapat siya ang itinuturing na may pambihirang kapangyarihan. Kung nangyari ang labanang ito bago pa matanggap ni Tyr ang mana ng Blade Hero, tiyak na mas mababa ang kapangyarihan niya sa assassin na ito. Buti na lang at hindi na siya dating si Tyr. Hindi lang kalahati ng pamana ng Blade Hero ang nakuha niya, kundi nakuha rin niya ang swerte ng matandang eunuch sa Shape Mountain ng Bale City.
Bagamat hindi naramdaman ni Tyr ang anumang halatang pagbabago matapos makuha ang swerte, mabilis niyang natuklasan na ang swerteng ito ay may malaking epekto sa kanyang lakas. Sweeping Army. Si Tyr, Dida paalang nalaslas gamit ang armor dagger sa kanyang kamay. Naputol sa kalahati ang isang hanay ng mga bookshelf sa kanyang harapan dahil sa kanyang pag-atake. Ginamit ng lalaking nakamaskara ang lahat ng kanyang lakas para makaiwas sa suntok ni Tyr, at pagkatapos ay binalikan niya ang pag-atake ng isang suntok. Hindi umiwas si Tyr sa anumang paraan. Ginamit niya ang kanyang kaliwang kamao para kontrahin ang suntok ng mabangis. Narinig niya ang tunog ng isang bagay na pumutok, na nagpapahiwatig na ang pulso ng lalaking nakamaskara ay dapat nabali. Ang assassin ay nagpakawala ng isang mahinang sanggal habang siya ay umatras ng ilang hakbang ng sunod-sunod. Bago pa siya makarecover sa kanyang injury, muling bumungad sa kanya ang armor dagger ni Tyr. Swoosh swoosh swoosh. Ilang sunod-sunod na laslas ang dumapo sa katawan ng assassinator. Natigilan ang lalaking iyon sa kinatatayuan, at pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa ng may malakas na putok. Anong nangyayari? Pagkatapos patayin ang lalaking nakamaskara, sabay na naglakad si Tyr papunta sa Olympias. Sa oras na ito, inaalalayan ni Olympias si Slain, na patuloy na dumudura ng dugo. Boss, hindi si Uncle Ansel ang nag-frame sa tatay ko noon. Sa halip, si Uncle Jules iyon. Isa pa, hindi naman talaga biological na anak ng lolo ko si Uncle Jules. Siya talaga ang anak ng Great Elder, Clovis. Talaga. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, natigilan din si Tyr. Hindi ba medyo pasabog ang balitang ito? Kaya pati ang marangal na dating patriarch ng pamilyang White ay dinaya. At ang pinsan niya ang gumawa nito sa kanya. Dahil alam ng lolo mo na niloko siya, bakit niya tinatakan ang impormasyong ito? Nagtatakang tanong ni Tyr. Hindi siya nadaya, paliwanag ng Olympias. Ang mga sanggol ay inilipat sa kapanganakan. Sila ay inilipat sa kapanganakan. Lalong nabigla si Tyr. Huminga ng malalim si Olympias at sinabing, Boss, hindi ko maipaliwanag sa iyo ng malinaw ngayon. Maging ito ay ang paglipat ng mga sanggol o ang insidente sa aking ama, ang aking lolo ay dapat na natatakot sa isang bagay. Nang pumasok ako sa sealed chamber ngayon, naramdaman kong may kinalaman ito sa pagkakatalaga sa akin ng aking lolo bilang matriarch. Siguro ginawa niya ang desisyon na iyon para sa layunin ngayon. Ano? Sa oras na ito, sina Tyr at Olympias ay walang oras upang pag-usapan pa. Si Slain, na malubhang nasugatan, ay tila hindi na siya makakatagal pa. Nais siyang ilabas ni Olympias upang makatanggap ng tamang paggamot. Gayunpaman, nakasimangot si Tyr at nagpaliwanag, hindi tayo makakaalis dito. May naglagay sa atin dito. Ngayon pa lang, nang pumasok ako para iligtas ka, ang mga gwardya sa labas ay nagpakalat ng balita na dinala mo ako dito para nakawin ang mga pamamaraan ng cultivation ng pamilyang White. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin may gustong pumatay sa iyo. Ang taong iyon ay ang Tito Jules mo. Sa oras na ito, maraming mga White family guard ang nagtipon sa labas ng sealed chamber. Nangunguna si Quent at ang dalawang matatanda. Ang bawat isa ay may mamamatay tao na tingin sa kanilang mga mukha. Sumigaw si Quent, ginamit ni Matriarch Olympias ang autoridad ng kanyang titulo para makipagtulungan sa Palace Master ng Regal Palace para ilipat ang mga diskarte sa cultivation ng White family. Ang gawaing ito ay isang paglabag sa White family tabo. Ang banig ay lumabag sa batas, kaya dapat siyang parusahan tulad ng iba. Ang konseho ng mga elder ay nagkakaisang sumang-ayon na tanggalin si Olympia sa kanyang posisyon. Pumasok ka ngayon at ibaba mo siya. Kung siya ay lumaban, patayin siya sa lugar. Tila matagal nang gumuhit sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Quent. Nagkatinginan ang mga nakapaligid sa kanya, mukhang naguguluhan pa rin. Gayunpaman, ang buong pamilyang White ay tila nasa ilalim ng kontrol ni na Jules at Clovis sa sandaling ito. Samantala, si Olympias, ang tinaguriang matriarch, ay walang kapangyarihan sa kanyang kamay. Kaya sa pagkakataong ito, nang sinenyasan ni Jules si Quent na manguna sa pag-aresto sa kanya, kailangang gawin ng mga gwardya na iyon ang sinabi nila. Higit pa rito, walang nang-ahas na tumindig laban kay Quent at sa iba pa simula ng kinasuhan si Olympias ng pagtataksil. Maraming White family guards ang sumugod sa sealed chamber.
May intensyon si Tyr na laslasin ang kanyang paraan upang matiyak na makakatakas siya kasama si Olympias. Ni hindi nga kayong dalawa makalabas ng gate ng ganito. Si Slain, na malubhang nasugatan, ay nagsabi sa isang mahinang boses, pumunta ka roon at ibalik ang ikaapat na aklat sa ikatlong bahagi ng bookshelf. Tinupad ni Tyr ang utos ni Slain nang walang pag-aalinlangan. Sabay takbo siya papunta sa bookshelf at inikat ang librong binanggit ni Slain. Isang click ang narinig, at ang pader sa gilid ay biglang humiwalay sa magkabilang gilid. Sa loob, mayroong isang lihim na daanan na lumitaw sa harap ng lahat. Kabanata 17-18. Matagal akong naghintay sa inyong dalawa. May secret passage ba dito? Nang lumitaw ang secret passage sa harap nila, bakas ng pagtataka ang mga mukha ni Tyr at Olympias. Ipinaliwanag ni Slain, maaari tayong umalis sa mansyon ng direkta sa lihim na daanan na ito. Bilasan natin at pumunta na tayo sa daanan. Sa pagkakataong ito, maraming yabag ang maririnig mula sa labas ng sealed chamber. Walang pag-aalinlangan, agad na sumugod sina Tyr at Olympias patungo sa lihim na daanan. Sinabi ni Slain kay Try na suntukin niya ang compartment on the wall, pagkatapos bumukas ay binilisan nilang lumabas. Ang pader, na sa una ay nahiwalay, ay nagsara sa isang iglap. Lolo Slain, bakit may lihim na daanan sa sealed chamber? Tanong ni Olympias. Sumagot ang matanda, wala akong ideya. Dapat narito ang sikretong daanan na ito noong unang itinayo ang selyo na kamara. Iilan lamang sa pamilya ang nakakaalam nito. Sinabi sa akin ng lolo mo ang lahat tungkol sa sikretong daanan noon. Sa puntong ito, muling umubo ng marahas si Slain. Maliwanag, ang kanyang pisikal na estado ay tila lumalala. Hayaan mo akong buhatin ka, udyok ni Tyr. Kailangan ninyong dalawa magmadali at makatakas, may humahabol sa atin, sabi ni Slain habang mukhang walang magawa at desperado. Ano? Nagulat sina Tyr at Olympias. Lumingon sila sa isa't isa. Tamang-tama, ang pader na sarado upang itago ang pasukan ng sikretong daanan ay marahas na nabuksan. May mga tunog ng yabag na nagmumula sa direksyong iyon. Di ba sabi mo iilan lang sa pamilya ang nakakaalam sa secret passage na ito? Naguguluhan si Tyr. Humiwalay na si Slain kay Tyr at tumatakbong pabalik sa direksyon kung saan sila dumating. Lolo Slain. Sigaw ni Olympias. Ollie, umalis na kayong dalawa. May nakalusot sa sealed chamber na ito. Nalantad na ang secret passage. Tumakbo kayo ng mabilis, o makukuha kayo, sabi ni Slainy habang nagmamadaling pumunta sa entrance ng secret na daanan. Sa oras na ito, hinabol na siya ni Quent at ng ilang elder ng council. Umalis ka na sa amin, Slain. Makakakuha ka pa rin kami ng tulong medikal dahil minsan ka nang naging bahagi ng konseho ng mga elder. Utos ni Quent na nakatutok ang talam kay Slain. Malamig na haramp ni Slain. Tiyak na ibibigay ng karma sa mga traidor na tulad mo ang nararapat sa iyo. Patayin mo siya. Nauubos na ang pasensya ni Quent. Nagmamadali siyang pumunta kay Slain kasama ang grupo ng mga matatanda ng konseho. Si Slain ay nakatayo sa lugar na parang isang patayong sibat. Isa pang subo ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Quent at ng iba nang mapansin nila ang gagawin ni Slain. Umalis. Sa isang dumadagandong na dagandong, ang grupo na nagbabalak sumugod kay Slain ay nagmamadaling umatras sa lihim na daanan. Bam! Isang malakas na pagsabog ang narinig, at ang katawan ni Slain ay nagbuga ng sobrang nakakasilaw na liwanag, na nagpapaliwanag sa karamihan ng daanan. Lolo Slain. Napahinto sina Olympias at Tyr sa kanilang mga landas. Nang lingunin nila ay nakita nilang parang bomba ang katawan ni Slain. Biglang nagsimulang manginig ang buong daanan, at ang alikabok at mga bato ay patuloy na bumagsak sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Pinasabog niya ang sarili niya, sabi ni Tyr sa mahinang boses. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Olympias at mabilis na tumakbo patungo sa kabilang dulo ng daanan. Si Slain ay isang mandirigma ng transformation. Sa sandali ng kagipitan, pinili niyang pasabugan ang sarili para makaalis sina Olympias at Tyr ng mas maraming oras para makatakas. Ang kapangyarihan na maaaring ilabas ng isang transformation warrior ay talagang nakakatakot ng sobra ang karga ng kanyang energy core na may intensyon na sirain ang sarili.
Ang buong daanan ay gumuho sa isang iglap. Ginamit ni Tyr at Olympias ang lahat ng kanilang lakas upang tumakbo patungo sa kabilang dulo ng daanan ng mabilis hanggat maaari. Hindi nagtagal, nagmadaling lumabas ang dalawa sa kabilang dulo ng daanan. Ang buong lihim na daanan ay gumuho sa sandaling sila ay nagmamadaling lumabas dito. Sa pagbabalik tanaw, lumilitaw na ang sealed chamber ay lumubog ng kalahating metro. Sina Tyr at Olympics ay talagang tumakbo palabas ng White Family Mansion sa pamamagitan ng secret passage na ito. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakatingin sa misty slopes na matatagpuan sa likod ng mansyon ng pamilyang White. Boss, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinubukan ni Olympias na kumalma habang tinanong niya si Tyr. Kailangan na muna nating makaalis dito. Anak ni Clovis ang Tito Jules mo, sabi ni Tyr na huminga ng malalim. Matagal na nilang balak na kunin ang posisyon ng patriarch na ganito. Isang daya mula kay Clovis para suportahan si Ansel sa likuran niya. Ang layunin niya ay paglaruan si Ansel sa buong panahon. Nagkamali si Ansel. Hindi siya matatalo ng ganoon kabilis kung hindi dahil sa pagtanggi ni Clovis na umalis sa kanyang bahay. Ngayon, lumilitaw na sina Jules at Clovis ang tunay na may malalim na ugat na cancer ng White family. Paano naging ganito ang mga bagay? Kinagat ni Olympias ang kanyang mga ngipin habang nakakuyom ang kanyang mga kamao nang hindi sinasadya. We don't have time to think much about it. The point is, Jules wants you dead. We need to get out of Fern City and back to Regal Palace as soon as possible. Para sa ibang bagay, pag-usapan natin ito kapag nakabalik tayo. Okay. Kinagat ni Olympias ang ibabang labi at nagmamadaling sumunod kay Tyr para sumulong. Sa kasamaang palad, nakita nila ang isang lalaki na may hawak na talam sa kanyang kamay na nakasandal sa isang malaking puno doon bago sila nagkaroon ng oras upang makalayo. Etor. Nang makita nila ang lalaking iyon, parehong napatigil sina Tyr at Olympias. Ang tagal niyong dalawa para lumabas. Tumayo ng tuwid si Etor at humikab. Matagal ko na kayong hinihintay. Sumimangot si Tyr at hindi namamalayan na pinrotektahan si Olympias sa likod niya. Dahil nakalabas na kayong dalawa sa sealed chamber, dapat natutunan niyo na ang lahat, di ba? Kung ganoon, tapusin na natin ito. Dapat matapos na ito, pagkatapos kong mapatay kayong dalawa. Hinawakan ni Etor ang talam sa kanyang kamay. Nang tanggalin niya ang talam sa kaluban nito, umuusog ito. Palace Master, nabalitaan ko na ikaw ay isang transformation warrior din, sabi niya. Ang pagiging transformation sa murang edad ay talagang nakaka-inspire. Ang mas hindi ka panipaniwala ay hindi ka ipinanganak sa sinaunang martial arts world na ginagawa kang isang ganap na kakaiba. What are you trying to say? Tinitigan ni Tyr si Etor. Ang pressure ng una ay tumaas sa bagong taas sa harap ng napakabigat na kalaban. I'm not trying to express anything, Etor said with a faint smile. It's just that I think it's susayang para sa iyo na mamatay sa murang edad. Kung mabubuhay ka ng matagal, maaari kang maging pinakabatang demigod sa kasaysayan ng sinaunang mundo ng martial arts bago ka mag-40. Sa kasamaang palad, hindi ka bibigyan ng pagkakataong iyon. Pagkababa pa lang ng boses niya, bumitaw na si Etor ng laslas kay Tyr. Step aside. Agad na itinulak ni Tyr si Olympias. Pinaikot-ikot niya ang armor dagger sa kanyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Mula sa kabilang direksyon, isang makinang na liwanag ang nakatutok kay Tyr. Hindi na niya iyon pinag-isipan at agad niyang ginamit ang punyal para ilihis ang suntok ni Etor. Kabanata 17-19. Nagsimula na ang laro. Si Tyr, na humarap sa malakas na impact, ay napaatras ng ilang hakbang. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang pulso nang huminto siya. Sa loob ng 2 segundo, namamanhid ang bahagi sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Boss! Kinakabahang sigaw ni Olympia sa gilid. Huminga ng malalim si Tyr at sinabing, tumayo ka at protektahan ang iyong sarili. Okay. Alam ni Olympias ang lakas ni Etor, ngunit lubos din ang kanyang pananalig kay Tyr. Pinamunuan ni Tyr ang Regal Palace sa loob ng maraming taon, at malamang na mas malakas si Etor kaysa sa kanya. Gayunpaman, ilang beses na ba silang nakatagpo ng isang kalaban na mas malakas kaysa sa kanila? Bilang resulta ng hindi mabilang na mga labanan, nagawang dalhin ni Tyr ang organisasyon hanggang sa tugatog ng mga mortal na lungsod.
Tinalo nila ang bawat makapangyarihang kalaban gamit ang kanilang lakas. Ngayong pinangunahan ni Tyr ang Regal Palace sa sinaunang martial arts world. Naniniwala si Olympias na maaari rin niyang kopyahin ang mga alamat ng nakaraan. Walang ideya si Tyr kung gaano kalakas si Etor, ngunit nasaksihan niya ang eksena kung saan muntik nang magmukmok si Etor sa pamilyang White. Sapat na upang ipakita na kahit sa mga mandirigma ng transformation, si Etor ay isang malakas na kalaban. Bilang resulta, ang babaeng ito ay walang alinlangan na ang pinakakakilakilabot na kalaban na kinaharap ni Tyr. Siyempre, hindi niya isinama si Spores o ang Reverend sa kanyang listahan. Siya ay hindi natalo ang mga taong iyon ng mag-isa pagkatapos ng lahat. Mahal na mahal ka talaga ni Master Jules. May narinig din siyang chismis tungkol sa Regal Palace. Kung handa kang sumuko, ipinangako ni Master Jules na tutulungan kang maging demigod, alok ni Etor. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata at sinabing, hindi pa niya nagawang maging demigod ang kanyang sarili, ngunit nag-aalok siya na tulungan ako sa landas ng demigod. Isa ka ba, sa simula? Mayroong iba't ibang mga intertwining na mga kadahilanan na kinakailangan para sa isa upang maging isang demigod. Malamig na ngumuso si Etor. Gayunpaman, dapat kong aminin na mayroon kang pagkakataon na ma-promote sa demigod, Tyr. Sa ngayon, maaari mong patayin si Olympias at gamitin iyon bilang patunay ng katapatan. Ito ay walang alinlangan na isang magandang deal para sa iyo. Ang iyong organisasyon ay bago sa mundo ng sinaunang martial arts. Ang pagkakaroon ng isang bigwig upang mamuno sa daan ay hindi maitatanggi na isang pagpapala na iyong inalagaan sa loob ng 10 buhay. Ha! Ngumiti si Tyr ng mapait at sumagot, gusto mong patayin ko ang Olympias bilang patunay ng katapatan. Nagbibiro ka ba? Ayaw ni Tyr na pag-usapan ang mga bagay na walang kabuluhan with Etor. Humakbang lang siya habang hawak ang armor dagger sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, ang ibang mga White family na kaaway ay madaling maabutin sila sa sitwasyong ito. Kalaban na lang niya ngayon si Etor, isang mabigat na kalaban. Magkakaroon pa kaya ng pagkakataon para mabuhay sila. Gayunpaman, kung siya ay bumangga sa ibang mga mandirigma mamaya, sila ay tiyak na mapapahamak. Sa paghusga sa iyong reaksyon, ibig sabihin ba nito ay ayaw mong sumuko? Iyon na ang huling bagay na gagawin ko sa buhay na ito. Hindi na nagabalang makinig si Tyr sa pinagsasabi ni Etor. Ang 9 steps to disorientation ay sumiklab sa ilalim ng kanyang mga paa bago siya sumugod patungo sa Etor. Sa puntong ito, hindi na nagtimpi si Tyr. Ang kailangan lang niyang gawin ay ibagsak si Etor sa pinakamaikling posibleng panahon, at pagkatapos ay tumakas kasama si Olympias palayo sa teritoryo ng pamilyang White. Naramdaman din ni Etor ang nakakakilabot na aura na lumabas mula kay Tyr. Sa pagkakataong ito, nakayuko siya. Bam! Nagbanggaan sa ere ang armor dagger at ang talon sa kamay ni Etor. Isang buzzing sound ng electric current na maririnig. Isang nakakatakot na aura ang sumambulat kung saan-saan na nagpabagsak sa lahat. Ang pagsabog ng malakas na enerhiya na ito ang nagtulak sa Olympias na sumuray-suray pa atros. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at tinitigan sina Tyr at Etor sa labanan. Nagdasal siya na maalis ni Tyr si Etor. Kasunod ng maikling paghaharap, nagsimulang mag-atake ang dalawa sa iba't ibang paraan. Kasing bilis ng kidlat ang kilos nilang dalawa. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ng gabi ang tunog ng pag-indayog ng dalawang lalaki ng kanilang mga sandata at pagbabanggaan. Heavenly Blade. Ang armor dagger ni Tyr ay tuloy-tuloy na inindayog ng malakas na dagandong. Sa bawat pag-awit niya ng punyal, makikita ang ningning ng talon na humahampas kay Etor. Hinawakan ni Etor ang talon sa kanyang kamay at ipinagpatuloy ang pag-indayog nito palayo. Pagkatapos nito, naglunsad din siya ng pag-atake. Armageddon Slash. Swoosh swoosh swoosh. Ang talon ni Etor ay naglabas ng ilang alon ng enerhiya ng talam. Umikot sila ng ilang beses sa ere bago sumanib sa isang kakaibang lakas na alon na sumabog sa direksyon ni Tyr. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Ginamit niya ang Heavenly Blade sa pag-counterattack, ngunit hindi niya napigilan ang nakakatakot na pag-atake ng kalaban. Dahil dito, nalaslas ang dibdib ni Tyr sa pag-ataking iyon. Nagpawala siya ng ungol at lumipad pa atros ng humigit kumulang 7 hanggang 8 metro. Isang madugong sugat ang bumungad sa dibdib ni Tyr.
Nabahira ng sariwang dugo ang damit sa kanyang dibdib. Boss, are you okay? Bulalas ni Olympias at mabilis na tumakbo papunta kay Tyr nang makita ang eksena. Manatili ka dyan. Isang nakakabinging dagandong ang pinakawala ni Tyr. Muli siyang sumugod sa gilid sa sumunod na segundo. Isa pang nakakatakot na marka ng talim ang lumitaw kung saan siya nakatayo kanina. Iyon lang ang mayroon ka. Parang na-overestimated ka ni Master Jules. Daladala ni Etor ang talim habang nakatitig kay Tyr na hingal na hingal. Mabagal itong naglakad papunta sa kanya. Nagnganga ang ngipin ni Tyr at mabilis na bumangon mula sa lupa. Ngumisi siya at sinabing, kakasimula pa lang ng laro. Samantala, sa tirahan ng Great Elder. Sa ilalim ng malaking puno, isang kabilugan ng buwan ang nakasabit ng mataas sa hangin. Nakaupo pa rin dito sina Clovis at Jules. Nagsisimula na diba? Hinaplos ni Clovis ang Kinnor harp sa harap niya habang tinanong si Jules na nakaupo sa tapat niya. Bahagyang tumango si Jules. Pagkatapos ay nilero niya ang isang buto ng prutas na nasa bulsa niya. Ang binhing iyon ay napakalinaw, na para bang inukit ito mula sa mataas na uri ng jade. Aniya, halos 20 taon ko nang nilalaro itong salvo fruit seed. Pagod na ako dito. Sabihin mo sa akin, matanda. Ano ang pakiramdam ng kumain ng salvo fruit? Napangiti ng mahina si Clovis at nagpaliwanag, I ate one back then. I took one bite during 2 occasions. Muntik na akong sumabog noon sa ginawa ko. Nakakatakot yon. Siyempre. Ang salvo fruit tree ay iba sa iba, paliwanag ni Clovis. Ito ay isang likas na mahiwagang puno na hindi katulad ng mga pinaghugpong na mahiwagang puno doon. Minsan tuwing 30 taon, ito ay namumunga. Ang bawat prutas ay nagtataglay ng mahiwagang katangian. Ang isang prutas ay maaaring magpapataas ng kapangyarihan ng 10 taon ng paglilinang. Sa anumang oras, ang puno ng prutas na ito ay namumunga lamang ng 5 bunga. Kung kakainin mo ang lahat ng 5, ang iyong lakas sa paglilinang ay tataas sa loob ng 50 taon. Kung ikaw ay mapalad, kumakain. Ang prutas ng hari ng salvo ay maaaring makatulong sa iyo na makapasok sa demigod na kaharian. Napatingin si Jules sa binhi ng prutas na hawak niya. Ang salvo fruit na ito ay maaaring ituring na isang napakalakas at mahiwagang prutas sa buong mundo ng sinaunang martial arts, tama ba? Nag-aalalang tanong niya. Talaga, sabi ni Clovis sabay tango. Nakuha ni Eldrayan ang salvo fruit tree noon sa isang bawal na lugar. Muntik na siyang mamatay sa bawal na lugar dahil ang puno ng prutas na ito. Dahil sa excursion na ito, siya ay malubhang nasugatan at hindi na nakauwi mula noon. Dapat hinog na ang mga prutas ngayon. Patuloy na tanong ni Jules. Ang salvo fruit tree ay mamumangga 1 beses kada 30 taon, sagot ni Clovis. Dapat hinog na ngayon, kaya huwag kang mag-alala. Maaari mong ipamahagi ang mga prutas kapag naging patriarch ka na. Kabanata 1720. Malubhang nasugatan. I see. Tumango noong una si Jules pero maya-maya ay parang may iniisip siya. Solemn na ang ekspresyon niya. Old, what do you think about the things we've done so far? Kapag nalaman ni Eldrayan ang tungkol sa kanila, gagawin ba niya? Naging madilim ang kapaligiran sa puntong ito. Maya-maya, isang matinis na tawa ang pinakawala ni Clovis at sinabing, matagal na sigurong namatay ang matandang iyon. Kung buhay pa siya, kailangan nating tanggapin ang ating kapalaran. Tumayo si Clovis at nagpatuloy sa pagsasalita. Kapag napatay natin si Olympias, makukumpleto na natin ang ating plano. Speaking of which, lahi din tayo ni Eldrayan. Ang mga upuan ay palaging nakalaan para sa may kakayahan. Kahit bumalik siya, wala naman siyang gagawin sa atin diba? Nahuli mo na ba si Olympias? Sumagot si Jules, nakatakas sila sa secret passage, pero inayos ko na harangan sila ni Etor sa exit. Si Etor doon, hindi sila dapat mabuhay. Nag-iisa si Etor. Sumimangot bigla si Clovis. May problema ba? Alam mo namang napakakaya niya, sabi ni Jules. Kasama niya sa misyon, hindi dapat magkaroon ng anumang malalaking issue. Higit pa rito, ang kanyang paglilinang ay matagal nang naipit sa isang bottleneck, kaya nahihirapan siyang umaban. Nagkataon lang na si Tyr is present. Kaya naman ni-request niya na iwan ko siya para harapin si Tyr mag-isa.
Ang hamon ng pagpatay kay Tyr ay sapat na para makalusot siya sa bottleneck. Ikaw ay medyo pabaya. Clovis nagkomento. Ano? Nagdilim ang ekspresyon ni Jules. Walang ibang sinabi si Clovis, ngunit ang kanyang figure ay lumipat ng 7 o 8 metro ang layo sa isang iglap. Dapat mamatay ang Olympias. He exclaimed. We can't let anything else ruin that outcome. Sa oras na ito, sa labasan ng lihim na daanan, ang tunggalian ni Tyr at Etor ay umabot na sa huling yugto nito. Napailing si Tyr dahil natatakpan na siya ng mga sugat. Nakatuon siya ng husto sa isang lugar sa harapan, sinusubukang ibitin ang kanyang huling hininga. Malabo ang kanyang paningin, para bang pinaghalo ang langit at lupa sa isang magulong gulo. Parang sesubog na ang internal organs ni Tyr. Kasabay nito ang patuloy na pag-agos ng kanyang dugo sa kanyang katawan. Baka matuyo siya anumang oras. Si Tyr ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga laban sa buhay o kamatayan sa daan. Ilan sa mga labanang iyon ang naging dahilan ng pagbagsak niya at muntik ng mamatay, ngunit wala ni isa sa mga iyon ang naging dahilan ng pagkakasugat niya ng kasing lubha ng mga sugat niya ngayon. Si Etor ay walang alinlangan na isang karapat-dapat na kalaban. Inilabas ni Tyr ang lahat. Maaari siyang mapahamak kung hindi siya mag-iingat. Hindi nagkamali si Tyr sa simula, ngunit isang hakbang na lang siya mula sa kapahamakan sa puntong ito. Sa kabilang banda, si Etor ay kalahating nakaluhod sa lupa, humihingal. Namutla si Tyr kumpara kay Etor nang lumaki ito sa pisikal na lakas. Kung ibang tao, ilang beses na silang pinugutan ang ulo ni Etor. Gayunpaman, medyo naging mapangot siya si Etor tungkol sa buhay bilang resulta ng lahat ng ipinakita sa kanya ni Tyr noong panahong iyon. Paano magkakaroon ng ganoong matiigang tao sa mundong ito? Parang kahit anong pilit ko, hindi siya mapapatay. Ano ito? Iniluwa ni Etor ang isang subo ng dugo sa gilid at pasuray-suray na tumayo. Hindi siya kasing hubog ni Tyr, ngunit hindi siya mas magaling. Armageddon 3rd Slash. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Etor at itinaas ang mahabang talam sa kanyang kamay. Ang kanyang pag-atake ay nagbuga kaagad ng nakakasilaw na liwanag. Lalaslasin si Tyr sa mukha ng nakakatakot na atake na iyon. Ang kakilakilabot na enerhiya ng talam ay pinutol pa ang malalaking puno sa malapit sa parehong oras. Boss! Nanlaki ang mga mata ni Olympias na parang mga plato ng hapunan. Ang tunggalian ni Tyr at Etor ay nagbuga ng nakakatakot na lakas sa loob mula sa kanilang dalawa. Napilitan si Olympias na umatras sa labas, na hindi nakagawa ng kahit isang hakbang pasulong. Sa oras na ito, nakita na si Tyr ay malapit ng mahulog sa kritikal na yugto ng buhay at kamatayan, si Olympias ay sumugod sa battle zone sa kabila ng kanyang sariling kaligtasan. Umakyat ang aura ng espada sa kanya at patuloy na pumutok sa katawan ni Olympias. Sa kabila ng pagkakaroon ng gininto ang baluti upang protektahan ang kanyang katawan, nagsimula siyang duguan mula sa ilong at bibig niya dahil sa impact. Namumula na ang mukha niya sa puntong ito. Gayunpaman, umuusad pa rin siya. Huwag ka dito. Tumalikod ka at tumakbo. Kinagat ni Tyr ang kanyang mga ngipin at tumayo ng tuwid sa harap ng nakakatakot na pag-atake ni Etor. Hindi na ito sinubukang iwasan ni Tyr sa pagkakataong ito. Sa halip, tumayo siya at kinuha ang pag-atake ni Etor. Slash! Laslas ang balikat ni Tyr, at tumalsik ang dugo sa paghampas ng mahabang talam sa kanya. Isang mahinang dagandong ang pinakawalan ni Tyr, at sumabog ang kanyang enerhiya mula sa kanyang katawan. Si Olympias, na nagmamadaling pumasok sa battle zone, ay muling itinulak palabas. Nabaluktot ang mukha ni Etor sa isang nakakatakot na ekspresyon. Bakit hindi ka papatay? Binunot niya ang kanyang talon paatras, pagkatapos ay ipinatawag niya ang lahat ng kanyang lakas at nag-atake ng isa pang pag-atake habang sumisigaw, Armageddon. Swoosh swoosh swoosh. Sunod-sunod na mga swooshing sound ang sumabog sa lugar sa paligid ng dalawa. Ito ay ang tunog ng hindi mabilang na mga pagsabog ng malakas na enerhiya na hinuhubog sa mga blades sa hangin. Nagsama-sama silang lahat sa huli upang bumuo ng nakakatakot na liwanag na talim na pumutok sa tuktok ng ulo ni Tyr. Gusto mo akong patayin, pero kaya mo bang gawin? Biglang umikot ng pabilog ang punyal ni Tyr sa kritikal na sandali. Nang tuluyan na siyang bumitaw, isang daloy ng liwanag ang sumabog at binaril si Etor.
Ginamit ni Etor ang lahat ng kanyang lakas sa puntong ito upang ilabas ang pinaka-nakakatakot na slash na katulad ng isang pag-atake mula sa God of War. Tinangka niyang patayin si Tyr sa isang iglap, ngunit minaliit niya ang kakayahan ni Tyr na lumaban sa puntong ito. Bilang resulta, nang gawin ni Tyr ang simpleng trick na ito, nagulat si Etor. Sinubukan ni Etor na bawiin ang kanyang talam upang ipagtanggol ang sarili, ngunit huli na siya. Isang swoosh ang narinig, at ang dibdib ni Etor ay tinusok ng armor dagger. Isang talsik na dugo ang lumabas mula sa kanyang dibdib, at ang punyal ay tuluyang lumabas sa kanyang likod. Nanlaki ang mga mata ni Etor at puno ng kawalan ng paniwala habang ang mundo ay nanlamig sa kanyang mga mata. Ang Armageddon Slash ay nakasabit sa itaas ng ulo ni Tyr, ngunit nabigo itong magwasak sa huli. Muling tumalsik si Tyr ng isang subo ng dugo. Nang muli niyang tingnan ang kanyang paligid, napansin niyang nagdilim na ang langit at lupa. Bumagsak si Etor sa lupa kasabay ng isang hampas sa kanya. Boss! Habang ang pang-aapi sa paligid niya ay nawala sa oras na ito, si Olympias ay sumugod sa Tyr ng mabilis hanggat maaari. Boss! Boss! Paulit-ulit niyang sinisigaw ang pangalan ni Tyr, pero naging itim ang mundo sa harapan niya. Kahit gaano pa kalakas ang sigaw ni Olympias, walang sumasagot. Ang isip ni Olympias ay agad na napuno ng mga nakakatakot na kaisipan. Iniunat niya ang nanginginig niyang kamay para maramdaman ang hininga ni Tyr gamit ang kanyang mga daliri. Mabuti na lang at may mahinang hininga pa rin na nagmumula sa butas ng ilong ni Tyr, ngunit hindi siya nagtagal. Boss, manatili ka dyan. Dapat kumapit ka. Huwag mo akong takutin. Blanko ang utak ni Olympias. Naguguluhan siya kung ano ang susunod na gagawin. Ang tanging nasa isip niya ay ang paalisin si Tyr dito at maghanap ng tutulong kay Tyr sa kanyang mga sugat. Huwag kang mamatay sa akin, boss. Please don't die on me. Say something. Udyok ni Olympias kay Tyr habang binuhat niya si Tyr mula sa lupa. Mangyaring sabihin ang isang bagay. Hindi na ako makikipagtalo o hindi sasang-ayon sa iyo sa anumang bagay muli. Pakiusap, boss. Magsalita ka.